Ang pag-uusapan natin ngayon, tinatawag na overseas absentee voting. Pero bago natin pag-usapan yung detalye nito, ano bang pinagkaiba ng absentee voting dun sa regular voting? Actually, Sir Al, tinanggal nga nila yung word na absentee kasi nga daw, siyempre pagka overseas, absent eh. So Overseas Voting Act na yun, tapos yun ang original na title, yung may absentee, tapos nung nagkaroon ng amendment, naging Overseas Voting Act na lang siya. Ngayon, anong kaibahan niyan? Meron din tayo kasing tinatawag na local absentee voting dito sa ating bansa. Tama. Ano yung local absentee voting muna? Yung mga kababayan natin, katulad ng mga miyembro ng media, katulad ng mga frontliners natin, katulad halimbawa ng mga PNP, AFP at saka yung mga guro na hindi naman kasi makakaboto sa araw ng eleksyon, Sir Al, pwede silang mag-apply sa COMELEC sa tinatawag nating local absentee voting. At yan po, yung application, mangyayari yan, Sir Al, ngayon darating na mga January upang makaboto yung mga kababayan natin na mga nagtatrabaho nga kasi sa araw ng eleksyon. Noong nakaraang eleksyon, Sir Al, inabot kami ng mga 88,000 na mga local absentee voter. Now, ano naman po yung overseas voting? Siyempre po yung mga kababayan naman natin na dating naandito sa Pilipinas pero nagtatrabaho sa ibang bansa. O kaya naman po naging dual citizen na sa ibang bansa. O kaya naman po permanenteng residente ng ibang bansa. O kahit temporary resident ng ibang bansa na hindi makakauwi ng Pilipinas and therefore wala silang choice kung hindi doon bumoto sa kung saan nandun sila. So, when we say absent, absent saan, Chair? Absent ka doon sa lugar kung saan ka mismo boboto. Sa araw ng halalan. Sa araw ng halalan. Tama po yan. At alam niyo po, ang ating overseas voting, yung pagboto po nila kasi, 30 days before the election, pwede silang makaboto. Ganun kahaba para mabigyan sila ng pagkakataon na makaboto. Samantalang sa local absentee voting, isang araw lang talaga yon. Mahalaga ba ang sistema ng absentee voting, Chairman? Sapagkat, Sir Al, napaka-importante po yan. Wala po tayo dapat iiwanan dito sa ating bansa. Lahat ng Pilipino, ano man ang katayuan, mayaman, mahirap, nakatatanda o bata, abroad man o na dito sa Pilipinas, may karapatang maghalal ng kanilang leader at mag-participate sa ating halalan. Kung kaya naman kahit na sobrang na silang busy sa trabaho sa araw ng eleksyon o kaya wala talagang choice, nasa abroad, nagtatrabaho, nagpapakahirap para sa kanilang pamilya, pabobotohin pa rin natin sila at all cost.